Dumiretso kami sa garahe. Hindi na ako tumanggi na ihatid niya kami. Nakakapagod lang kasing makipagtalo sa kanya. Sumakay kami sa Cadillac niya at manghang-mangha naman si Lavina. Nasa likod siya nakaupo. Pagkatapos ikabit ni Hilton ang seatbelt ni Lavina, ay umupo na siya sa driver's seat. Tahimik lamang ako at feeling ko ay na-drain ang energy ko sa pagwawala kanina. All out beast mode nga talaga ako kanina. Ano na kayang nangyari kay Caroline? Hindi naman sa concern ako. Sinisigurado ko lang na buhay pa siya. Hilton, tigilan mo nga yung pagngisi-ngisi mo. You're creeping me out. Hindi na kasi ako makatiis sa pasimple niyang tingin, tapos ay ngingisi. He chuckled like something is funny. Bakit ba? Masama bang maging masaya? Tanong niya sa akin. Buwisit ka talagang impacto ka. Huwag kang maingay. Our daughter might hear you. Sabi ko na lamang. Humalakhak pa siya. Nawiwili na talaga siya sa paggamit ng hour at natin. Hindi ko na sana siya papansinin nang may makita akong nagtitinda ng mangga. Ihinto mo nga muna. Sabi ko, forgetting our argument. Ha? Mukha namang naguluhan siya sa sinabi ko. Ihinto mo muna sa nagtitinda ng mangga. Nakuha niya, kaya slow down and he stopped the car. Diyan ka lang anak ha, sasaglit lang ako. Tumango naman si Lavina kaya bumaba na ako ng sasakyan at lumapit sa nagtitinda. Kumuha ako ng ilang pirasong mangga. Yung mga hindi pa nababalatan. Ibinigay ko sa nagtitinda saka ipinakilo. Kumuha din ako ng slices ng mangga na nasa cellophane na nasana tinikman iyon. Napangiwi ako sa sobrang asim but I love it. Nagulat pa ako dahil nasa tabi ko na si Hilton. Ate, bayad ko. Iniabot ko ang pera ko pero tinabig ni Hilton ang kamay ko. Siya na ang nagbayad. Bakit mo binayaran? Asiko sa kanya. Nagkibit balikat lang naman siya. Iniabot ng tendera ang mangga. Salamat po. Si Hilton na din ang nagdala ng binili ko. Pumasok kami sa kotse at nagdrive na siya. Snub na lang ako sa mga pagngisi-ngisi niya. Nagbunyi ang kalooban ko nang matanaw ko na ang apartment namin. Inihinto niya ang sasakyan at nauna na akong bumaba. San kayo galing, Brianna? Bungad sa akin ni Stevan. Nasa may gate pala siya at ngayon ko lamang napansin. Diyan lang, sagot ko na lamang sa kanya. Binuksan ko ang pinto sa side ni Lavina. Pero si Hilton ang gumawa. Hindi na ako nagulat sa mga ikinilos ni Hilton. Ngunit ang bilis naman niyang nakababa. Kamusta na pala si Lavina? Pumunta agad ako dito nang marinig ko ang balita kay Lola. Sabi niya. I saw the concern in his eyes. My daughter is fine. Hindi na ako nakasagot dahil si Hilton na mismo ang sumagot sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Stevan. Tila hindi niya agad na-absorb ang sinabi ni Hilton. Gusto ko na lamang mapa-face palm. Etchusera talaga itong si Hilton. Pare! Tili ni Lavina at lumapit na kay Stevan. They did their handshake. Binalingan ko si Hilton. His face is contorted in irritation. Ano na naman kayang problema niya? Sige Hilton, salamat sa paghatid. Sabi ko pero tinataboy ko na talaga siya. Nakatingin siya kay Stevan at Lavina na nag-uututan na naman. Nag-uutuan papunta sa sila. Isang parte ng aming apartment. Hindi ka pa ba uuwi? Naalangan kong tanong. Sinamaan niya ako ng tingin. Ano naman kayang mali sa sinabi ko? Hindi ko na pinansin pa si Hilton. Bahala nga siya. Naglakad na din ako papasok kaya lang ay huminto ako para harapin si Hilton. Nakasunod kasi siya. Hindi ka pa ba uuwi? Huli na nang ma-realize ko na may pagkabastos pala ang pagkakasabi ko. Mas lalong dumilim ang paningin niya. Pinapauwi mo na ako? Asik niya. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, ano namang gagawin mo dito?
Napakamot pa ako sa batok. Hindi niya ako sinagot at basta na lamang ako nilampasan. Teka, papasok ka talaga? Parang tanga kong tanong sa kanya. Bakit ba pinapauwi mo na ako? Dahil ba dun sa lalaki mo? Napamaang ako sa akusasyon niya. Ano? Hindi ko gets. Iyong lalaking yon, hinahayaan mong pumasok sa bahay mo. Pero ako na ama ng anak mo, tinataboy mo? Aren't you being unfair, Brianna? He lashed out. I was not prepared for that. Teka nga, ano bang dinadrama mo dyan? Paano nasali si Stevan? Damn, Brianna, ang dense mo talaga. Frustrated niyang sabi. Ako pa ngayon ang dense? Gago ka talaga eh. Napailing na lamang ako. Alam mo Hilton, mabuti pa umuwi ka na lang. Masasapak lang kita. Baka akala mo nakalimutan mo na ang ginawa mong pagpapahintay sa amin kanina. Pinamewangan ko siya. Baka din nakakalimutan mong nakikipagmabutihan ka dun kay Alcantara. He rebutted. Nagulat ako sa inasta niya. Tumaas talaga ang kilay ko hanggang hairline. Isa pa, I was late dahil may banggaan. Sobrang traffic. I was not able to text you kasi naiwan ko ang cellphone ko dahil sa pagmamadali. Tapos yun pa ang maaabutan ko? Parang ang dami niyang sama ng loob dahil sa mga pinagsasabi niya. Excuse me? Hindi ako nakikipagmabutihan kay Ruiz. Nag-uusap lang kami. Ikaw itong siraulong bigla na lang nanapak. Hawak niya ang kamay mo tapos nagtitigan kayo. Hindi pa ba pagmamabutihan yun? Ikaw napaka-meaningful mo. Ang galing mong magbigay ng meaning. Diyan ka na nga. Mag-walk out sana ako kaso ay hawak niya pala ang mangga ko. Hinablot ko ito sa kanya. Akin na nga yan. Bumalik ka na dun sa Caroline mo. Padabog akong naunang maglakad. Hindi din ako natuloy sa pagpasok nang marinig ko ang ingay sa kabilang unit namin. Animal ka talaga, Charles Darwin. Sigaw ni Tatra. Lumabas ng pinto si Charles Darwin habang hinahataw ni Tatra. Anong ginagawa ng isang yan dito? Napapalatak ako. Tumigil sa tapat ko si Charles Darwin. Hi Ate Brianna. Nakangiwi nitong bati. Huwag ka nang babalik ditong ugok ka. Nanggagalaiti si Tatra at sinabunutan si Charles Darwin. Nagmamadali namang makatakas si Charles. Nakakunot lamang ang noo ko habang pinagmamasdan ko sila. Magkakilala sila? Anong nangyari sa dalawang yun? Takang usal ko. Charles likes the girl. Narinig ko ang boses ni Hilton sa likod ko. Humarap ako at nakasimangot sa kanya. Andito ka pa? Binabantayan ko lang ang akin. Tiimbagang niyang sabi. I snorted. Ano daw? Bahala ka nga sa buhay mo. Buisit. Tinalikuran ko na siya at pumasok na. Ang paghatid niya sa amin ay naging house visit. In fact, kasalo namin si Hilton sa hapunan. Hindi na nahiyaan talipandas. Hindi ko naman siya inalok dito na kumain. Masaya silang nagkukwentuhan ni Lavina. Possible pala yung maging close sila na parang sila lang ni Stevan. Gayong kanina lang niya nakilala ang ama. Ako naman, mukha lang audience nila. Tahimik lang ako na kumakain habang iniisip ang mga nangyayari sa buhay ko. Napaisip tuloy ako. How would Hilton react if ever na hindi talaga niya anak si Aristotle? Pero mas naawa ako sa bata. It will be hard for him. Ang punot dulo talaga ng lahat ng ito ay si Caroline. How can she use her son for her own interests? Noon, habang kami ni Hilton ay hindi ko naman nakitang threat sa relasyon namin si Caroline. Kahit pa sabihing ex niya si Hilton. Mabait kasi siya. Tipikal na hindi makabasag pinggan. In pala, hindi lamang pinggan ang kayang basagin. Kaya, don't judge the book by its cover talaga. What are you thinking? Biglang tanong ni Hilton. Wow, naalala niyo pa pala na nandito ako? Sarcastic kong sabi. Para sana inisin siya pero mukhang hindi naman siya nainis. Good mood na ulit siya. Ma, pasyal daw tayo sabi ni Papa. Maligayang sabi ni Lavina. Tumango na lamang ako. Kahit naman papaano ay na-enjoy ko naman ang hapunan.
Ako na ang nagligpit at naghugas ng pinagkainan. Hinayaan ko muna ang dalawa. Pagkatapos ko sa kusina ay inaya ko ng matulog si Lavina. Gabi na kasi. "Goodbye po, Papa," nakangiting sabi ni Lavina. Pagkatapos ko siyang mapilit na matulog. "Good night, Princess." Ginulo niya pa ang buhok ni Lavina. I tucked her on the bed. Sa sobrang pagod siguro sa paglalaro ay nakatulog siya agad. Lumabas na ako ng kwarto. Laking gulat ko nang mabungarang nandito pa si Hilton. "Hindi ka pa uuwi?" Tanong ko sa kanya. "Nakailang tanong ka na ba niyan sa akin, ha, Brianna? Hindi naman halatang kating-kati ka ng pauwi na ko." Madamdamin niyang pahayag and I rolled my eyes. "Ang arte-arte mo." Ay, bigla na lang niya akong hinapit padikit sa kanya. As usual ay umariban na naman ang pagkabog ng puso ko. Sobrang lapit namin sa isa't isa. "Ano ba?" Instead of letting go, he made me still. "Brianna, let's talk." Seryoso niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ko. Nakakailang. "Ano namang pag-uusapan natin?" Tinarayan ko na lamang siya. Kinakabahan kasi ako sa sobrang lapit namin. I can smell his breath. "Niemas, bakit ang bango? Kahit kakatapos niya lang kumain." "Everything," he said. "Everything?" Tumango siya. "Sige, pero kailangan talagang nakaganito? Lumayo ka nga." I tried to push him but he did not move. Ang tigas ng chest. Basta. What if I don't want to? He has this playful look. "Mag-uusap nga, di ba?" Umirap ako. "Pwede naman tayo mag-usap na nakaganito ah." He wiggled his brows. "Damn you, Recaforte. Sira ulo ka talaga." I stepped on his one foot. Napabitaw tuloy siya. "Sadista ka pa rin talaga, Brianna. Alam mo ba yung salitang romantic?" Sarcastic niyang sabi habang iniinda ang sakit. "Romantic mo mukha mo." I snorted out. "Umuwi ka na nga. Overstay ka na." Taboy ko pa sa kanya. "No, we should talk. Alam kong you will take every chance para makaiwas sa akin." He said straight to my eyes. Kaya naman napalunok ako. "Buti alam mo, bakit naman kita iiwasan?" Napapailing na lamang siya at umupo sa sofa. "Ano naman ang pag-uusapan natin, mister?" I said while sitting. Magkaharap kami. Alangan namang tumabi ako sa kanya, di ba? "I like how you call me mister," he said playfully. "Let's talk about what happened earlier, Mrs." Sabi niya. I was appalled, though not sure kung dahil sa topic o sa pagtawag niya sa akin. Parang kumembot ng konti ang puso ko. "What do you mean?" "What you said about Caroline." Nakatiim na ang bagang niya. Serious mode on na si kuya. Napairap ako. "So, concerned ka sa kanya, ganon?" I don't want to sound bitter ha. Ganun lang talaga ang pagkakasabi ko. "No, it's not that. It's you that I'm concerned of. Especially now that..." Hindi niya tinuloy ang kung anumang kasunod nun. I heave a sigh. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Gayong it was just my anger talking kanina. Hindi ko naman alam anong dapat sabihin kaya sisimulan ko na lang sa umpisa. Bahala na kung abutin kami ng umaga. 3 years ago nung bumalik ako. Simula pa lang ay kumunot na ang noo niya. Hindi ko na lamang pinansin at nagpatuloy na. "Bumalik ako dito kahit natanggap ko na yung wedding invitation niyo." Magsasalita sana siya but I stopped him. "Me first, mahaba-haba to." Noong mismong araw na bumalik ako, binyag ni Aris. Nalaman ko sa guard. Pumunta ako sa reception. There, I found you happily holding your boy with Caroline by your side. I was just like, wow, happy family. Hindi naman ako nagtagal. I was about to leave when Caroline caught me. Kinausap niya ako. Nakiusap siya na wag ko na kayong guluhin pa. Ano ba namang karapatan ko para manggulo, di ba? I left the same day. Sobrang bigat habang inaalala ko ang tagpong iyon.
I did not know how to manage to go back to Malaysia na parang walang nangyari at harapin ang kapatid ko at ang anak ko. Memories as capable of hurting you multiple times. Then I saw her again noong araw pagkatapos mailigtas ng mga bata. Nakiusap din siya sa akin. That moment I was so guilty dahil sa nangyari sa atin sa Korea. It was a big mistake. Don't say that. What happened to us was wonderful. He cut me off. I rolled my eyes para itago ang pag-init ng mukha ko. Images of what happened back then pop up like a slideshow in my head. I shook the thought away. Noon namang appointment ng mga bata sa psychiatrist, nilapitan niya din ako para kausapin. As usual ay nakiusap siya na layuan kita. Namin ni Lavina. She even offered me money. Gusto niya kaming lumayo. Siyempre, nag-init ang ulo ko. Ayun, nasampal ko. His eyes darkened. He gritted his teeth. Nakakatakot siyang tingnan but I presume his anger isn't abound against me. Wala naman sa akin yung ginawa niya. Although nainsulto ako. Why would she pay me? Pero naisip ko that maybe she is really threatened and desperate. Wala naman kasi akong planong manggulo sa inyo. If only the kidnapping incident did not happen, it leaves me with no choice. Anak ko na ang pinag-uusapan eh. I smiled bitterly. From there, thing has come complicated. That day when we were waiting for you, lumapit sa amin si Ruiz. Kinausap niya ako about what Caroline did. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinabi niya. But I listened anyway. Naalaman kong you had me investigated. Tapos ay binayaran ni Caroline ang investigator para palabasing I married Amor Solo del Mundo. Hilton is listening attentively, like he does not want to miss a single information. Hindi lang iyon ang sinabi ni Ruiz. He even asked for my help para mabawi niya ang anak niya, si Aris. Of course, I was appalled when he said na anak niya si Aris. Ang sabi niya, tinago ni Caroline sa anak ang bata. Pinaako niya sa'yo just to have you, I said in a small voice. I saw the various emotion flash on his face. I saw pain in there above all else. Natulala siya. I don't know what is going on inside his head right now. Alam kong this information shouldn't come, but I said it anyway. Nakakuyom ang kamao niya. I am sorry. I should have not said that without any proof. Huwag mo na lang yung isipin. Maybe Ruiz is just lying or whatsoever. Sabi ko na nakayuko. What I said isn't a joke. Imagine taking care and loving a child with all your heart. Then turns out hindi naman pala sa'yo. I mean, there's nothing wrong with loving a child na hindi mo kadugo, but the information is too much to digest. Silence filled us. Hinayaan ko ang katahimikan kahit na it makes me uneasy. I have to go. Hilton finally speak. Tumango ako. He stood up and I lead him to the door. Hilton, please don't do something that might hurt you. I managed to say before he left. Wala siyang naging sagot. Tinanaw ko lang siya mula pagsakay niya ng kanyang sasakyan hanggang sa pagharurot nito. Hapong-hapo ako habang humihiga sa tabi ni Lavina. Pakiramdam ko ay hindi lang nagtatapos sa relabasyong anak si Lavina ni Hilton. Napabuntong hininga na lamang ako. What now? Tumayo ako at lumabas ng silid. Sa kusina ay nilabas ko ang binili kong mangga. Naghanda ako ng toyo at ketchup. Pinaghalo ko para gawing sausawan. Hindi pa ako nakontento at nilagyan ko pa ng suka at sili. Habang tahimik na ang gabi, eto ako at sarap na sarap sa kinakain ko. Kagagaling ko lang sa bahay ni Brianna. Tahimik na ang buong kabahayan nang makauwi ako. Mabilis akong umakyat sa hagdan. I need to clear my mind. What Brianna said shook me.
Habang pauwi ay wala ako sa sarili. Mabuti na lamang at nakauwi ako nang hindi nadidisgrasya. Kailangan kong kausapin si Caroline. I need to, kahit natatakot ako. Paano nga kaya kung hindi ko anak si Aristotel? But I love him. Hindi ko na alam ang paniniwalaan. Sobrang gulo na ng buhay ko ngayon. The last time, I learned that I raped Brianna. I also got the biggest surprise of my life, that Lavina is my daughter. Para na akong masisiraan ng bait. I need to end this madness. Huminto ako sa pinto kung saan natutulog si Caroline pag nasa mansyon siya. I gritted my teeth. My loath for her is overwhelming. I can't forgive her for doing that to Brianna. Anong karapatan niya para palayuin sa akin ang mag-ina ko? Oo, I did her wrong. I touched her when I was drunk, but she has no right to meddle with my life. I never loved her, kaya kahit ipinanganak niya si Aris at hindi na bumalik si Brianna, ay hindi ko siya pinakasalan. Kahit na halos ipagpilitan ng pamilya niya na panagutan ko siya ay umayaw ako. I am not blind. I am aware na sa loob ng 6 na taon ay ipinagpipilitan niyang pakasalan ko siya. Bahagyang nakabukas ang pinto. I was about to enter nang marinig ko si Caroline na may kausap. Pwede ba, Ruiz? Tigilan mo na ako. Hindi mo sabi anak si Aris. Si Hilton ang ama niya. She is hissing but her voice is controlled. No, hindi ko siya ibibigay sa'yo. I continue to listen. Kahit sa totoo lang ay gusto ko na siyang sugurin. Sige, sabihin na nating anak mo nga siya. But do you think Hilton will allow you? May panghahamon sa boses niya. How dare you para ipa-DNA test si Aris? Damn you, Ruiz. It's not enough. Para makuha mo lang ang anak ko. I can always say na pineke mo lang ang DNA result. Sa tingin mo, sinong papaniwalaan? I grabbed her hand nang hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin. Napaawang ang labi niya nang makita ako. Hindi na ako nakatiis at nagngingit-ngit ako sa galit. Minura ko siya. I said in gritted teeth. My muscle tense at nanginginig ako sa galit. I can even choke her with my own hands right now. Nagmalabis ang mga luha niya, but I did not budge. Mas hinigpitan ko ang kapit sa kamay niya. Napaigik siya pero mahigpit pa rin ang hawak ko. Hilton, isang tanong isang sagot, Caroline. Anak ko ba si Aristotel? My voice boomed. She flinched. Of course. Sagot niya sa nanginginig na boses, but I am not convinced. Umamin ka na, Caroline, bago pa kita mapatay. Sa sobrang lakas ng boses ko ay kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Hilton, please believe me. Anak mo si Aris. Ruiz is just trying to ruin us. Maybe magkasabwat sila ni Brianna to hurt me. What did you just said? I can almost see red. Napaigting ang tenga ko sa sinabi niya. Sinisiraan lang nila ako sa'yo. Magkasabwat si Ruiz at Hilton. Makinig ka sa akin. Magkasabwat sila ni Brianna. Don't listen to them. Umiiyak niyang sabi pero nagdilim na ang paningin ko. I slapped her hand. Wala na akong pakialam kung babae siya. I can even kill her right now. At lalo siyang humagulhol ng iyak. Caroline, wala akong karapatan para siraan ang babaeng mahal ko. Galit na galit ako. Lumuhod siya sa harapan ko. Maniwala ka, Hil. Ikaw ang ama ni Aris. Please, ako naman ang piliin mo. Nagtagis ang bagang ko dahil sa sinabi niya. Ma'am, Dad. I heard Aris' voice behind my back. Natigilan ako. Nahimasmasan sa galit na nararamdaman ko. What are you doing here, son? Why did you hurt Mom, Dad? Mapanuri ang kanyang mga mata. I can't even stare back in his dark eyes. Look, son, go back to bed now. We are just talking. I said as calm as I can. Para namang gusto kong sakalin si Caroline because she's acting again.
Para bang ginagamit niya si Aris to escape from my wrath. Iyon ang pagkakamali niya. No, why do you always hurt her? That's why she keeps on living. Puno ng hinanakit at galit ang boses niya. Sumikdo ang puso ko. Clearly, he has no idea what is going on. Frustrated kong sinapo ang ulo ko. Aris, please go back to your room. Mariin kong sabi. No, pagmamatigas niya pero bigla na lamang dumating si Charles Darwin. What's happening here? Nakakunot ang noo niya habang palipat-lipat ang tingin sa akin, kay Caroline at kay Aris. Charles, pakidala si Aris pabalik sa kwarto niya. Hindi, I hate you. I hate Lavina and I hate her mom. Tumakbo paalis si Aristotle. I was caught off guard. This is all your fault and that woman, sabi ni Caroline pero hindi ko na siya pinansin. Mabilis kong hinabol si Aris kasama si Charles Darwin. Wow naman girl, manggang hilaw bilang almusal. Iba din talaga. Kamusta naman ang tiyan mo niyan? Iyon agad ang bungad ni Pina nang makapasok siya sa bahay. Nakapamewang pa siya. Inirapan ko na lamang siya. Walang basagan ng trip, sabi ko habang nilalantakan ang mangga na hindi ko naubos kagabi. This past few weeks kasi ay nahiligan ko na ang kumain ng manggang hilaw. Kagabi nga lang ulit ako nakakain. Sa dami ba namang nangyari ay wala na akong oras para bumili at kumain ng mangga. Gusto mo? Alok ko kay Pina habang sinasawsaw ang isang slice ng mangga. Yuck! Maarte nitong sabi habang nakangiwi. Anong yuck? Masarap kaya? Hindi ko na lang siya pinansin. Bahala nga siya. Umupo siya sa katapat kong silya habang titig na titig sa akin, na para bang ina-analyze niya ako. Ano ko, specimen? Ano bang problema mo? Girl, buntis ka ba? Diretsahan niyang tanong. Diretsahan niyang tanong sa akin at para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Nabitin sa ere ang dapat isusubo ko na. Ano? Napamaang ako. I can feel my sweat dripping. Kinakabahan ako. Hindi ka naman siguro buntis? Imposible. Siya na rin ang bumawi sa sinabi niya. Umiiling-iling pa ito na para bang hindi makapaniwala sa sinabi niya. I laugh awkwardly kahit na ang lakas ng kabog ng puso ko. Napalunok ako. Oh, saan ka na naman galing? Pag-iiba ko sa usapan. Sa lola ko, pinatawag ako. Ayun, buhay pa naman. Parang baliwala niyang sabi. I shook my head. Sira ulo talaga tong si Pina. Sira. Napailing na lamang ako. So how's my inaanak? Maayos naman na. Mabuti na lang at hindi na trauma. I heave a sigh. How's the father? Natigilan ako sa tanong niya. Naisip ko yung nangyari kagabi. Alam na ni Pina na si Hilton ang ama ni Lavina nang umuwi kami pagkatapos ng kidnapping incident. Sobrang gulat na gulat siya. Ang alam niya lang kasi I was raped. Hindi ko na sinabi sa kanya kung sino dahil at that time ay hindi ko pa alam kung paano sasabihin. Even my family did not know. Mabuti na lang at tinanggap nila ako. Sa totoo lang, I was so ashamed. Sa halip na makatulong ako sa pagpapagamot ni Mama ay dumagdag pa ako. Hindi ko alam, Pina. Sobrang gulo ng mga nangyayari. Tanggap niya si Lavina at tanggap siya ng bata. Yun nga lang, yun naman talagang mahalaga. Sapat na yun sa amin. Ikaw, kumusta ka? Okay naman ako. Napabuntong hininga ako. Okay nga ba ako? Pagkatapos sa mga nalaman kong hindi ko na alam. Ano naman ngayon kung nalaman ko ang mga ginawa ni Caroline? It does not change anything. It's all in the past now. Oo, masakit. Sobrang sakit but there's nothing I can do. I can hate her as much as I want, but it won't change the fact that I lost my chance for love. Ako mismo ang bumitaw. Niyakap ako ni Pina. Tinulak ko nga siya dahil hindi ko na lang alam ang sasabihin sa kanya habang wala siya.
Sobrang affected pa naman ito. I am just here for you, girl. Sincere niyang sabi. Salamat, Pina. Sa ngayon ay dapat kong mas ituon ang atensyon sa anak ko at kung paano siya mabibigyan ng magandang buhay. Ayokong iasa lahat kay Hilton. Sabihin na nating mayaman siya at kaya niyang ibigay ang lahat sa anak ko in one snap, pero magsusumikap pa rin ako. Natigilan kami dahil sa isang katok. Sino yon? Sino po sila? Si Pina na ang nagbukas ng pinto. I saw a lady in his late 50s standing in our doorstep. Sobrang sopistikada nito. Sa halatang high-end dress at mga tunay na alahas na suot. May kaisama itong 2 bodyguard. Kumunot ang noo ko. We are here for Miss Brianna Roa, sabi ng isa sa bodyguard. Kahit nag-aalalan, ay inanyayahan ko silang pumasok. The woman have this stoic expression. She scanned the whole apartment. Hindi ko man alam ang tumatakbo sa isip niya, pero sigurado ako na puno ng disgusto ang mga mata niya sa nakikita. Ano kayang kailangan nito sa akin? Pinaupo ko sila sa isang maliit kong sofa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, sabi noong babae. Habang tinitingnan ko siya, she looks familiar. May kumukha siya. Halata namang mayamang tao ito. Saan ko ba siya nakita? Name your price kapalit ng paglayo mo kay Hilton, Recaforte. Diretsahan itong sabi. Tumaas ang kilay ko. A familiar irritating face flashed in my head. Kumulo agad ang dugo ko. Sino po ba kayo? May ideya na ako pero nagtanong pa rin ako. Hindi ko intensyong maging rude pero nabastos talaga ako. Heto na naman tayo sa name your price. Carolina Lagramonte. Sabi niya. Napamaang ako. Kaya naman pala pamilyar siya. She freaking owns Morris Academy. Kumulo ang dugo ko. Lalo at nanay siya ni Caroline. Mag-ina nga sila. Mawalang galang lang po ha, pero nag-offer na po sa akin ang anak ninyo. Sarcastic kong sabi. Tumaas ang kilay niya. Si Pina naman ay asar na. Pinigilan ko siya. Kahit ako ay gusto kong kalmutin ang pagmumukha ng mama ni Caroline. Pero labis na kawalang galang na iyon. Marunong naman akong rumespeto ng matatanda.